Good morning po sa bawat sa Blessed Monday po. Ngayon ay patuloy po tayong lalapit sa Panginoon, isa sa mga pagkakataon na binigay sa atin ng Diyos na tayo po ay magkaroon po ng tinatawag na kagalakan na bigay niya sapagkat meron tayo ng panahon na paglalaanan natin yung panalangin. Patuloy po itong ating pong i-treasure sapagkat ito yung isa sa mga magandang weapon po natin, especially po sa mga pagtayo-tayo po na pagkaroon ng tinatawag na pagharap sa mga sitwasyon ng buhay na nakatayo pa rin po tayo dahil alam natin, backup natin ang banal na Espiritu. So, dito sa aking talata pinag-ublayan, ito pong 1 Corinthians 15:20 hanggang 24 na pinapakita rito yung kahalagahan po ng pagkabuhay ng mga muli po ni Kristo. Una po, ang mahalaga po dito, sabi nga po doon sa nakaraang mga talata, kung wala pong pagkabuhay ng mga muli, wala pong kwenta po yung pagiging pananampalataya natin kasi lalabas at lalabas na walang matibay at katotohanan na papares lang po tayo sa tinatawag na mga paniniwalang reliyon, paniniwalang Juda, paniniwalang panahon ng Old Testament time, paniniwala po na kung saan po ay wala pong hindi sininiwala sa resurrection, heaven and earth, may mga ganun po mga katuruan. Pero dito, pinagtibay po ng ating Panginoon Kristo ang kanyang pagkabuhay ng muli ay naging strong basis po natin bakit tayo nananampalataya na bilang isang Kristiyano. Ito po yung matibay na saligan ng ating pananampalataya ng pagkabuhay ng mga mali po ng ating Panginoon Kristo. Una, ba't nagiging matibay po? Sapagkat yung pangako, yung pangako ng Diyos na pagliligtas po ay nakumpleto po. At yung pangako rin po ng Diyos na sa buhay na walang hanggan ay nakumpleto rin po. At nagkaroon na tayo ng kasapatan po doon sa tinatawag na pagbabayad ng ating pong mga kasalanan, which is kamatayan po ang magiging bunga, ay nagkaroon na po tayong tinatawag na katiyakan na tayo po ay susunod pong bubuhay namang muli in order po na kung saan po ang na-resurrect po na una ay ang Panginoon Kristo. Then, follow na po tayo doon kung sakali man tayo po ay dumating po sa punto ng hangganan ng buhay, ay meron tayong katiyakan, meron tayong eternal life. Tayo po ay wala na po sa ilalim ng condemnation, kundi na-resurrected na po tayo. So, nabago na po tayo, nagkaroon na po tayo ng tinatawag na kalayaan. Ibig sabihin po, na-defeat na natin ang parusang kamatayan. At tayo po ay lahat ay paparoon po sa kingdom ng Diyos na pinakita ho dito sa verse 24. So, salamat po sa Panginoon na tayo po bilang mga anak ng Diyos ay meron po tayong saligan ng pananampalataya. Isa po ito sa mga sentro po ng ating pananampalataya sa pagkabuhay ng mga mali ni Kristo. Kasi kung hindi po siya nabuhay, walang patay po ating mga pananampalataya. Wala tayong pag-asa na magkaroon pa po ng pagkakataon na muli maibalik ang kagandahan ng buhay at kagandahan ng kahulugan ng buhay sa harapan po ng Diyos. Tayo po lahat ay magkakaroon lamang ng tinatawag na pagkatapos. Sa ganun pa man ay naharap din tayo sa Diyos na may kabiguan pa rin. Pero dahil po sa ginawa natin Panginoon Kristo, nagkaroon po ng tagumpay. Bagamat tayo pong lahat ay darako po sa hangganan ng buhay o mamamatay, pero ang kagandahan po nito, tayo po ay susunod na bibigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Kaya patuloy lang po tayong umasa, magkaroon ng pag-asa, manampalataya sa ating Panginoon Kristo na kanya pong ginawa. At makita rin po natin sa Ephesians 1:10 yung
lahat po no, ng mga kapangyarihan, lahat po ng mga anong bagay ay kumbaga ay magkakaroon na po ng iisang direksyon at ibabalik ng lahat ng Panginoon Kristo na yung gandahan ng buhay, lahat tigit po sa pagpasok po natin sa kaharian po ng ating Diyos na buhay. Salamat po no, na tayo po ay patuloy magpasalamat sa ating Panginoon sa ginawa po niya na kung saan ito po ang ating tinatawag na mabuting balita na pagkaloob po sa atin ng ating Diyos na buhay. So pagparinig din natin, ngayon po ay nasa panibagong yugto po ang ating church, pagharap sa panibagong pong mga daraanan, at patuloy po tayong manalangin, kasama natin ang Banal na Espiritu, na gumawa ulit ng panibagong kasaysayan, panibagong pong libro, panibagong pong yugto ng ating buhay, pagharap po sa ating Diyos na buhay, at pagharap po sa mga kaakibat na mga bagay na ito. Salamat po at purihin ang Panginoon.